Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sis Joy Villarin mula sa CRC Tanay Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Deuteronomy chapter 21 verse 22 to 23 na pinamagatang The Curse Upon Ones Who Hangs on a Tree. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Ama naming mapagmahal, salamat po sa umagang ito na muli kami ay makapag-aral ng inyong salita. Patubayan niyo kami at bigyan ng pangunawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 21 verse 22 to 23. Verse 22, kapag ibinitin ninyo sa punong kahoy ang bangkay ng isang taong pinatay bilang parusa sa nagawang kasalanan, 23, ay hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay na iyon sa ganoong kalagayan. Kailangan siyang ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. Kapag hindi ninyo inilibing agad, madadamay sa sumpa ang lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Ang dalawang talata na ating binasa ay ang mga tuntunin sa mga taong ibinitin sa punong kahoy dahil sa kanilang nagawang kasalanan. Sa mga sinaunang Israel, may isang bagay na mas matindi pa kaysa hatulan ng kamatayan. Ang pinakamasamang kapalaran ay ang mamatay at iwanang nakatiwangwang ang bangkay na nagbibigay daan ng kahihiyan at pang-iinsulto. Ngunit, ang paglalantad nito ay sa loob lamang ng isang araw. Maituturing na sapat na ito upang maging babala sa publiko at maipaabot ang mensahe sa iba pang maaaring lumabag sa batas. Ang bangkay ay dapat ilibing bago lumubog ang araw. Ang parusang pagpako o pagbibitin sa punong kahoy at hayagang paglalantad sa publiko ay itinuring na napakabigat na parusa, kaya inilalaan lamang ito para sa mga itinuring na taong isinumpa ng Diyos. Sa Galatia chapter 3 verse 13, sapagkat nasusulat dito, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Dito din sa Galatia chapter 3 verse 13, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na hindi lamang namatay si Jesus para sa atin na kanyang bayan, kundi tinanggap din niya ang sumpa ng Diyos bilang kapalit natin. Siya mismo ang ibinitin sa punong kahoy na inilantad sa kahihiyan at pagkapahamak. Tinanggap niya ang sumpa na nararapat sa atin. Siya ang naging kasalanan para sa atin. Isinumpa upang tayo ay pagpalain. Itinakwil upang tayo ay tanggapin magpakailanman. Hinubaran para tayo ay bihisan. Nagutom upang tayo ay mabusog. Naging dukha upang tayo ay maging mayaman. Namatay upang tayo ay mabuhay ng walang hanggan at maging malaya sa sumpa magpakailanman. Mga kapatid, tayo po ay tinubos ng Diyos mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Muli, tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama naming Diyos, wala na kami sa ilalim ng sumpa, kundi kami ay nasa ilalim ng iyong pagpapala. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan nito sa atin. Muli niyo po kaming samahan bukas. Malayan niyo po itong i-share ang bidyong ito upang kayo din ay maging pagpapala sa iba. Magandang umaga po.